Isang pinagpaalang umaga po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay sa Pilipinas, mga kababayan, saan man panig po kayo ng mundo. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, May 11, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayan ng mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Happy Mother's Day din sa lahat ng mga nanay natin dyan at mga nagsilbing nanay sa atin. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. At ako naman po, si Rose. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Yes, Happy Mother's Day sa lahat. At sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang Ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami mga kababayan sa ating pong pananalangin sa magang ito. Banal na Diyos, mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Naniniwala po kami na kayo po ang aming Panginoon na buhay na nakikinig sa aming mga dalangin. Sa umagang ito, nais namin itagubilin ang aming po paglilingkod, ang aming pagpapahayag ng mga kwento ng buhay ng pagbabago, na kung saan kayo po ang nanguna, kayo po ang humimok at kumatok sa mga puso ng aming mga kababayan upang magbalik loob sa inyo sa pamahalaan at magkaroon ng pagbabagong buhay. Salamat, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Ipagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan at inaalala din namin, Panginoon, sa oras na ito ang aming mga mahal na mga nanay ng tahanan na nagsilbing gabay at ilaw ng bawat isa sa amin. Pinaparangalan po namin sila at nais namin itaas sa inyo sila, Panginoon. At sa araw din pong ito, Panginoon, nais namin idalangin ang aming bansa na kayo po ang patuloy na humawak at patuloy gumiya sa aming pong mga leaders upang maisakatuparan ang inyong kalooban. Mangyari po, Panginoon, ang inyong nais sa aming buhay at sa aming paglilingkod sa araw na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po ang week ninyo, Pastor? Kin, Ate Rose, paano ninyo sinelebrate yung Mother's Day? Yes, busy, nasa travel, malayo ako sa aking mother at malayo din ako sa mother ng aking mga anak. Nasa travel tayo, tawag lang tungkulin. Pero gayon naman, binati natin sila, at tinawagan natin sila. Syempre, nagkaroon tayo ng live na pagbati. Sa AWR 360 Cares last Sunday, 4 to 5 p.m., ating pinaglingkuran yung ating mga mothers. At atin silang binati at pinasalamatan sa kanilang paglilingkod. Opo, at maraming salamat at mabuhay po ang ating mga nanay. Mabuhay ka, Ate Rose! Ayan, good morning sa lahat ng ating mga nanay. Ayan mga kapatid, nais na nating ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Isa siyang ina na minsang nawalay sa kanyang anak na sumapi sa armadong pakikibaka. Marami man silang pinagdaan ng pagsubok sa paghahanap sa kanyang anak, hindi siya sumuko at patuloy na umasa muli itong makapiling sa kabutihang palad. Pinili ng kanyang anak na magbagong buhay at hahakin ang landas ng kapayapaan matapos itong mahuli. Aking pinapakilala ang National Secretary ng Hands of Our Children Movement, si Mrs. Annabel Sabado. Kumusta po kayo, Ma'am Annabel? Happy Mother's Day! Maraming salamat po, Happy Mother's Day, Ate Rose. At maraming salamat po sa pag-imbita niyo po muna sa akin dito. At maganda po. So, Happy Mother's Day po, Mama Annabel! Ayan, salamat po. Mother's Day mula po sa Ang Binagong Buhay ng Adventist World Radio. Isang pagbati po sa inyo, mahal na ina ng tahanan, si Sister Nanay Annabel. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo, sa nanay niyo po. Baka po meron kayong gustong batiin, sa umagang ito. Una, yung binabati ko rin ng nanay ko ng Happy Mother's Day. At sa lahat ng mga nanay sa Hands of Our Children, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Oh, saktong-saktong episode natin ngayon dahil sa nagtapos na Mother's Day nito nga lang nakaraang linggo.
Yes. Ayan. Nabanggit Kin at Opo. si Ate Rose na sa pagpapakilala na si Annabel ay National Secretary ng tinatawag na Hands Off Our Children Movement. Movement. So, Annabel, pwede mo bang ikwento sa amin ano ba itong Hands Off Our Children Movement at papaano at bakit ito naitatag? Ang Hands of Our Children Movement ay grupo ng pagpapunan na kung saan po ang aming mga anak ay biktima ng lies and deceptions ng mga organisasyon mula sa eskwelahan po. Paano ito na itatag? Ito po ay naitatag July of 2019 mula nang mag-post si Ma'am Luisa ng kanyang mensahe sa anak na dahil nawawala po ito. Doon po nagkaroon ng kwento mula sa nanay na nawawala. So, nag-message sila kay Ma'am Luisa and everything po. Hanggang sa nagkita sila, pinaliwanag ko ano nangyari sa kanilang mga anak. At kami po ay maliwanag sa amin kung ano po ba talaga ang nangyayari sa mga kabataan. Ito po yung mga panahon na ito, hindi pa ako nila nakikilala noong time na yun. That was July of 2019. Napasama po ako noong October of 2019 na sila mismo yung humanap sa akin nung mahuli si Kanti. Ayan. So, ang Hands of Our Children movement ay binubuo ng mga magulang ng mga minsan naging miyembro ng armadong pakikibaka na napasali doon at yung iba hinahanap yung anak nila at iba mapalad na katulad ni Ma'am Annabel na natagpuan na yung kanyang anak at muli na niyang kapiling. So, itong Hands Off, first time ko kasing narinig ito, no? Ito ay isang organisadong grupo sa ating bansa para sa mga magulang na naghahanap ng kanilang mga anak. Opo. So, kung merong mga magulang na ang anak nila ay biktima ng recruitment ng mga armadong grupo, ay maaari po tayong mag-coordinate sa dito kay Ma'am Annabel at sa kanila organization. Ayan. At maraming salamat Ma'am Annabel sa pagpapakilala ng inyong organisasyon sa aming programa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak interview. At ayun, so sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Ma'am Annabel ang pinagdaanan ng kanilang pamilya nang sumali sa New People's Army ang kanyang anak. So manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malito,
isa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi kanya pababayaan, ialay ang lahat sa kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli, kasama po namin si Mrs. Annabel Sabado ng Hands Off Our Children Movement. Ma'am Annabel, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano at gaano katagal kayong nawalay sa inyong piling ng inyong anak? Si Chan Chan po, nag-start pong mawala sa akin 2017. Pero he started po na ma-recruit 2014. Mula po nung sumala ito sa Samasa at tumakbo bilang student counselor dun sa departamento nila. So, ibig sabihin po, from then on, naging activista. Nung malaman ko na nag-a-activista po siya, ang ginawa ko lamang po is, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, I let you choose, kumbaga, papipiling kita between pag-aaral or mobilization. Kasi, nung nagpaalam siya na mag-student council po, ang sabi ko sa kanya, never kang sasama sa mga mobilization. Kasi galing ako sa PUP, so alam ko kung anong mga movement ng mga kabataan dyan kapag pasama sa mga nagrarally. So, hindi po niya naisip doon. Ang nangyari, nakita ko na lang, nalaman ko na lang, dahil nag-iimbestiga din ako sa mga kaklase niya kung umaattend ba ito ng klase or not. Doon ko nalaman na nag-i-skip na siya ng mga ng klase niya. So, nung malaman ko, pinapili ko siya between mobilization at pag-aaral, mas pinili niya yung mobilization. Umalis siya, tumakas sa akin. After a month, tumawag sa akin, humihingi ng pera, at humihingi ng pang-load. Sabi ko nga, tough love kasi ang kailangan kapag ayaw sumunod ng bata. So, sabi ko sa kanya, mahal kita, pero kung gusto mo ng pagkain, umuwi ka dito dahil obligasyon kita para pakainin. Humingi ng load, umuwi ka dito, may obligasyon ako para loadan ka. Sabi ko sa kanya, pero pag wala ka sa bahay, hindi kita obligasyon. So from then on po, umaling din po hanggang sa one day, umuwi, wala sa sarili. Nag-take ako ng 3 days leave sa opisina para i-monitor siya.
And after that po, naging okay, nagtrabaho, pero binalikan pa rin ng mga ka-collective. Until one day, 2017, nagpaalam sa akin ng personal na siya ay full-time as NPA. So, So gaano siya katagal nawalay sa iyo? from 2017 to 2019 po, nag-full-time NPA po siya. Unang kumontak sa akin, yung mga kasama niya nung mahuli siya. Pero during that period of 2017 to 2019, nakauwi po siya niyan as parang bakasyon. Alam mo yan, Ate Rose, may parang bakasyon kayo na ano sa inyo before. So, Isang taon, isang nagbakasyon, beses. isang bumili ng laptop, bumili ng mga kailangan ng mga kasama niya. Pero nandun pa rin na, nung umuwi yan, Pastor, kasi nga Christian na po, Christian po talaga yung religion namin. So, hiningkayat ko pa rin yan na magsimba. Kasi sabi ko, kailangan mo magsimba kasi iniisip ko, no matter what it takes, yung natutunan mo sa simbahan, yung Word of God, nandyan yan sa puso. Nandyan yan nakatanim. So ako naniniwala na no matter what it takes, kahit ano pang mangyari, uusbong muli yan, basta makabalik ka lang sa Panginoon. So tinatry ko na magsimba, nagsimba ko pa yan, Pastor. Hanggang sa umalis uli, sabi ko, sabi ko ganun, hindi. Kasi marami pa daw siyang dapat gawin. Nandun pa rin yung may piring ang mata niya. Kasi Pastor, na nagpaalam yan, na mag-full time, sabi ko sa kanya, hindi kita kayang pigilan, pero hahayaan ko yung Panginoon ang mag-alis ng piring sa mata mo at yung piercings, ayun yung nakatakip sa tenga mo. Kasi kahit anong paliwanag ko sa'yo, hindi mo pinapakinggan ang mga pakiusap ko sa'yo. So, no matter what it takes, hahayaan ko ang Panginoon ang mag-alis ng piring sa mata mo para makita mo yung tunay na katotohanan. And it happens po. Nung umuwi siya noong 2019 of April sa akin na patakas, alam ko na yon na nakikita niya na kasi sinabi niya na may mga nakikita siya na hindi maganda na gusto niya nang bumalik para mag-aral. Na gusto niya nang bumalik para yun sa yung tutuloy yung buhay niya. Kaya lang nandun yung takot sa puso niya. Takot din na magkumuha ng police clearance kasi baka may kaso siya. Nandun yung takot na inaalis ko sa isipan niya na bakit hindi mo subukan? Kasi kung gusto mo magbagong buhay, kailangan ito ay magsimula sa sarili mo nga. Pero dahil po kumuko si Ayon during that time, yun din yung gumamit sa kanya upang mapabalik siya sa hukbo. So, napabalik siya dahil natatakot siya na baka pati kami mapahamak tulad ng ginawa daw kay Allen na tinutukan daw yung bata para daw sumuko and kung ano-ano pang ginawa sa kanyang mga dahilan. So, sinakripisyo niya, paniniwala niya na mas mainam na naisakripisyo ng sarili niya kaysa kami mapahamak ng kanyang sarili. So, noong 2019 of October, nahuli siya. Nahuli siya sa Las Navas Northern Samar at ang unang kumontak sa akin yung mga kasama niya na sinasabi na magiging okay siya, na magiging na makakalaya siya. And during that time po, Pastor, you wouldn't imagine, nasa loob ako ng kwarto pero maraming ipis dun sa harap ng pintuan ng kwarto na gustong pumasok dun. Kasi during that time, yun talagang yung pinaano ko na guide ako ng Panginoon sa tamang tao, sa tamang kakausapin ko, sa tamang sasabihan ko, sa tamang lalapitan ko. So, during that time, kahit alam kong, kasi nagtaka ko, biglang ang daming igit sa pastor. Sabi ko, minsan, hindi ma-explain, sa mga ibang tao po, parang napaka-imposible
Pero it has something to do na kapag ikaw nagdadasal sa Panginoon at alam mong nasa bingit ng alanganin yung anak mo. Kasi during that time, hindi ko alam kung ano nangyayari sa anak ko. Pero God is there para protektahan siya. So, sa madaling salita po, nung pumunta na dito yung pulis, inalam ko agad yung sitwasyon niya kasi kinakausap na rin ako ng ate ko dahil kinakausap siya ng kabila na yung karapatan nga daw, tutulungan daw kami na makapunta doon. Pero hindi ko ini-entertain yun eh. Ang sabi ko nga, hintayin ko yung pulis at saka yung sundalo na pumunta sa akin. So nung pumunta dito yung mga pulis, in-inform po nila ako. Tapos after that, sinabi ko, may una ng kumontak pero hindi ako nakipag-ugnayan kasi ang katiwiran ko, kung meron mang makakaalam kung nasaan ako, ito yung mga pulis, at kung saan talaga ako, ito yung mga kapulisan. Kasi sila yung may way talaga. Kung nasa gobyerno, nga. So, after that, kasama po nila yung hands-off na pumunta dito. Pinaliwanagan ako, sabi ko, hindi ako magdi-deny kasi nagpaalam naman talaga ito ng personal na mag-NPA siya. So, hindi ko, yung lumalabas na mga propagandalize ng kabila na si Chan Chan ay isang researcher, hindi NPA. From then on, alam ko na puro kasinungalingan yung nilalabas sila. At ito rin yung hinihintay kong pagkakataon na ibalik sa kanila. Yung kumbaga, yung sweet revenge. Kasi hindi rin naman tama na gagantihan mo rin sila sa maling paraan. So sabi ko nga, ito na yung tamang panahon para ibalik ko sa inyo yung sakit na naramdaman ko pero sa tamang paraan. Ayun po. No? So, Yun nga po ang nangyari. Mula noon na nakipag-cooperate na si Chacha, nakausap ko, sabi ko sa kanya, tutulungan kita pero kailangan mong tulungan ang sarili mo kasi hindi kita kayang tulungan kung ikaw mismo ayaw magpatulong. So, yun, nakipag-cooperate si Chan Chan. And from then on, nagkakaroon na rin siya ng awareness kahit nandun siya sa loob ng kulungan. Nagbibigay siya ng mga tamang impormasyon sa mga kabataan na. And from the Canads nga po, naging isa na po siyang private or special Christian Sabbath ng Pilipinas. Ayan, nakakatuwa naman yung kwento ni Ma'am Annabel. Hindi talaga siya nakakagalit, pero full of love and grace pa rin yung pinapakita at napakinggan natin. It's only through the grace of the Lord na nabuksan yung puso't isipan din ni Chan Chan sa mga bagay-bagay. Kung ano ba yung tama at kung ano yung mali. As a mother, no, hindi siya hindi siya manipulative, Yes. si Yun nga, si Pas. Ma'am Annabel, kahit sa anak niya, may mga payo niya, they're giving them makapag-reflect, makapag-isip-isip. Ang ganda na yung nanay mismo talaga. Yan talaga yung puso ng nanay na, kasi minsan tayo mga nanay, wag, pipigil, gano'n, no? Yes. Ganun tayo, pero maganda na pinapakita niya yung buong senaryo para sila mismo mag-reflect at matuto dun sa mga pagpapasya. Opo. At nakita ko doon sa kwento ni Ma'am Annabel at sa kwento na rin ni Chan Chan na siguro nang ibabaw ang sense of duty ni Chan Chan nung mga panahon na yon. Pero sa ko baliwala ito kung wala tayong discernment, kulang tayo sa edukasyon. At syempre, kailangan talaga yung guidance ng isang magulang, guidance ng isang ina, guidance si Miss Annabel. Ang gusto ko doon na nangyari, no, na hindi tumigil si Ma'am Annabel sa pananalangin, Opo, ayun. pagpapayo sa anak, at hindi siya sumusuko, na bagamat ganun yung desisyon ng kanyang anak, nirerespeto niya, pero nandun yung kanyang hindi pagsang-ayon, sabi niya, alam kong yan, desisyon mo yan, hindi wala akong magagawa kasi desisyon mo yan. Pero nandun yung kanyang yung mother's care and concern na hindi tumitigil sa pananalangin at pagtawag sa Panginoon. Yes, Ate Rose. Ayan, si Nanay Annabel, dahil nung kumbaga nagpaalam sa kanya ang kanyang anak, nung panahong nagpaalam sa iyo, Nanay Nabel, ang iyong anak, ano yung talagang naramdaman mo nung siya ay napahiwalay sa iyo? Tapos 'di ba ginawa mo, nag-pray ka, yung mga baliban pa po doon habang siya ay wala sa piling mo. Ano pa yung ibang mga ginawa mo?
Hindi na actually nung una po kasi sa totoo lang wala talagang idea yung mga ako ng kung ano yung dapat kong gawin. Kasi sabi ko, kung isusuko ko yung anak ko, hindi yung tao. Kasi alam ko, behind all these things, may mga taong matataas. So, hindi kailangan maging careful, kumbaga, di ba? Maging careful sa mga taong lalapitan. Kaya nung panahon na yan, despite the fact na mahirap, alam mo yan ni Pastor, na kapag dumadaan ka sa isang pagsubok, Mm. hindi ganun kadali ang mag-worship. Pero sabi ko nga sa Panginoon, during that time, during those period na wala sa akin ng anak ko, Lord, ikaw yung nagdala sa anak ko sa sitwasyon. Kumbaga, inalaw mo kung Nangyari kung ba? ano, inalaw mo yung anak ko, pero alam ko ikaw din ang magpoprotekta. Wow. Kasi despite the fact na alam nating mali, pero hindi ko rin kasi alam kung ano yung plan and purpose mo. Pero kung inalaw mo ito, hayaan mo na tanggalin mo yung galit sa puso ko, yung sakit sa puso ko. Kasi hindi ganun kadali natanggapin yung isang anak na ganyang sitwasyon. Kasi hindi naman yan pangarap ng isang magulang na tulad ko. Mahirap, pero um, kung kung nandyan ka, kakayanin ko. And the only word na during the time na nag-worship ako, Mm. ang only word na na-receive ko lang, ang sabi sa akin, I will never leave you nor forsake you. And from then on, sabi ko, alam ko, whatever it is, ano man ang plano mo, isosurrender ko sa iyo. Ang yun nga, nung bumalik siya, at nung nag-train na siya ng pag-army niya, doon nag-reflect, doon po parang isang television na biglang lahat, nag-flashback lahat yung mga nangyari. Sabi ko, without you, Lord, hindi magiging ligtas si Chan Chan. And because of this, pinakita mo sa akin yung purpose. Yung purpose na yon na after nito ni Chan Chan na i-reveal yung katotohanan sa mga pinanggagawa sa mga kabataan upang iligtas yung mga kabataan na posible pang mabiktima. Talagang napakabigat nung nararamdaman ng isang ina. Alam ko si Ate Rose, nakaka-reflect diyan. Siya naman ang napawalay. Ang alam ko siya nang napawalay ilang mga taon, Ate Rose, no? Na malayo ka sa mga anak mo. 18 years. Oh, tagal. Yeah, so ang bigat talaga ng yung puso ng isang ina, kung gaano kabigat na mawalay sa anak, na yung mga pangarap mo para sa kanya na magaganda ay hindi nangyari sapagkat sa mga maling pagpapasya. So talagang mabuhay ang mga nanay natin na may mga busila na puso. Opo. Yes. Opo, ayun. At ay, Ma'am Annabel, paano ba paano nakabalik si Chan Chan? Meron ba siyang sino yung mga nakatulong sa inyo para siya makapagbagong buhay? Nahuli po siya sa Las Navas summer. From then on po, yun yung ikinulong siya. Kasi sabi nga, di ba, naunang nahuli si Pakalda pero bumaligtad. So yun yung iniingatan ko naman sa anak ko, baka biglang magtaas ang kamao. So sabi ko nga sa kanya, tulad like what I've said, tulungan mo yung sarili mo. So nakipagtulungan siya. Ayun. Sabi niya, lahat ng nalalaman niya. Tapos, na-process din during the time na nakakulong siya. Bible lang ang pwede ipaano. Tapos, naka-connect ako sa PNP during that time na naka-ano sa akin dito, nakabantay. Kumbaga, nagmo-monitor sa akin from time to time for the security nga. Tapos, yung army na nagbibigay ng pagkain sa anak ko until such time sa kanila din napunta yung anak ko kasi nga for security purposes din. Until one day, nung na nga si Chan Chan, nagsundalo siya. Kaya yung sinasabi nga na pasist at verdugo na mamamatay tao, which is hindi naman katotohanan yun dahil sila yung nagbigay ng pangalawang pagkakataon para itama niya yung nagawa niyang pagkakamali. Pangalawang pagkakataon para maayos yung buhay niya from scratch, para mula sa rags
hanggang sa maging okay na siya ngayon na tumutulong na rin sa mga sa atin sa ating pamahalaan para ipakalap yung katotohanan about the deceptive recruitment sa mga kabataan, kung anong ginagawa talaga sa kanila. Opo. So, ibig sabihin pala, Nanay Annabel, natulungan siya ng ating pamahalaan at na magkaroon siya ng trabaho, at kung gusto niya yung sa armado, ay binigyan siya ng pagkakataon na na maging tagapagtanggol na ng bayan sa pamagitan ng mga kasundaluhan natin. Tama po ba? Yes po. Ano siya, nung binigyan siya ng pagkakataon na nung nagsabi siya, pwede po ba ako magsundalo? Since nandun naman na siya sa due process, kumbaga natapos naman niya, inallowed naman po siya para kasi ang katuwiran nga niya, kailangan din niya gawin kung ano yung tama para sa bayan. Kasi ito naman talaga yung gusto nila ng mga kabataan is maglingkod para sa bayan. At ito yung gusto niya noon na pinagmamalaki niya sa akin noon nung aktivista siya na sundalo sa mga bayan pero walang proper training. Pero ito po yung after niya nga mahuli, nag-decide siya na magsusundalo ako. Yung mga tao na behind all these things, hindi ko man masabi, ay malaki talaga yung pasasalamat ko sa pagkabuo muli ng bagong tiyan sa buhay niya ngayon. Na yung mga tao, yung ating pamahalaan, na tumulong na magbigay ng pangalawang pagkakataon hindi lamang sa kanya kundi sa bawat mga dating rebelde na binibigyan nila ng pagkakataon upang magkaroon ng bagong buhay. Ayun, napakaganda po nun. Nakita natin, or hindi namin ma-imagine kung gaano kabigat yung napagdaanan ninyo, pero we saw how sovereign and kung paano in-orchestrate ng Panginoon yung mga challenges sa buhay ninyo. And then, every season or mga struggles na meron tayo, meron pa rin control ang Panginoon sa buhay natin, and may purpose yung mga challenges na pinagdadaanan natin ngayon. Napakalinaw talaga. Wala akong masabi na. Talagang very full and very clear yung statement ni Mother ni Annabel sa umagang ito. At ginamit ng Diyos ang pagmamahal ng ina upang ituwid ang landas na dapat tahakin ni Tiyan Tiyan. Ayan. Ayun. Sana'y maraming nakakapakinig sa napakagandang pagbabahagi ni Ma'am Annabel. Manatili nakatutok dahil magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaningan,
Ayan. Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Mrs. Annabel Sabado. At maraming salamat sa mga taga-subaybay na naantig sa kanyang mga testimonya at kwento. Ayan, tinitingnan ko nga po yung mga comments natin ngayon. Ang dami nilang mga insights regarding sa kwento ni Miss Annabel. Sabi po dito ni Sir Denden Natividad, "Good morning po, Pastor, at sa lahat ng kapatiran na nakikinig at viewers. Continues watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army, Camp UP, Gamo, Isabela. Nakakataba po sa puso sa pahayag ng mga dating naligaw ng landas sa panlilinlang sa kanila ang CPP, NPA, NDF. Kami mismo na nasa AFP ang natuwa dahil matagal ng problema sa ating bansa ang insurgency na armadong pakikibaka nila sa pamahalaan. In fact, 57 years na sila ngayon. Maraming salamat po para mabawasan naman ang aming mga AFP sa pamomroblema sa peace and order. Maraming salamat po. I am a soldier of God and a soldier of our country. Lieutenant Colonel Alden Natividad po, na kapatid ninyo sa pananampalataya." Magandang umaga sir. po, sir. Napaka-active nito ni Sir Denden. Ito naman po, sabi naman ni Sir R. Christian Roda, "Have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite." Hello po, magandang umaga po, Sir R. Christian. Ito naman si Miss Helen A. Aguilar. "Hello po, Pastor Robert Tulay. Binabati ko rin ang lahat ng mga listeners at viewers people around the world. Happy Mother's Day and God bless you everyone." Happy Mother's Day po. And hello, Miss Helen. Sabi ni Faira, "Ang sweet naman ng ina niya at super swerte ang anak niya na nagkaroon ng godly mother at di tulad sa akin ay yeah, yan. So, ayan, there are, Meron siyang ano? yeah, meron may siyang mga, pwede ba yan, Challenges. Pas? Challenges, Challenges mga sa buhay. struggles. Pwede ba siyang At i-mention, sa- Pas? Sana maging Siguro, okay ano po na lang, siya. yeah. Siguro Sa mamaya, mga pwede po pinagdadaanan. kayong mag-chat sa page and mapag-usapan rin ito. Yeah, ito namang ating Ang Binagong Buhay para sa lahat ito, at hindi lang sa segment isang oras, kundi open po tayo, magkomento kayo, tumawag kayo, pwede po kaming pwede po kaming makapaglingkod. Marami tayong mga missionaries, mga volunteers na handa pong kausapin. Tumulong, no? yes. Sa Tumulong. mga situations Social- ninyo. Magbigay ng social support sa ating pong mga Yes. kababayan. So, ayan, Miss Faira. You can message the page later po. Pag-usapan po natin yan. At good morning din po kay Miss Leonora Mangiliman. And shout out sa mga friends ko na nanonood ngayon from Naga City. Si Ma'am Leonora Mangiliman po ay Good morning din po. siya po ang may bahay ng ating Batikan na broadcaster ng Adventist Hi. World. Yeah. Good morning, Good morning po, po, ma'am. ma'am. Yes. So, Ma'am Annabel, balikan natin si Ma'am Annabel. Kamusta na po ang inyong pamilya ngayon? At nung makabalik po yung anyong anak, ano na ba yung mga pinagkakabalahan ni Nanay Annabel ngayon? At bagamat naikwento niyo na ngayon, sino na si Chan Chan ngayon? At ano na po yung inyong advokasya at ano na yung pinagkakabalahan niyo po ngayon sa inyong buhay? Dahil nga po okay na si Chan Chan, kumbaga ito naman yung pinakita sa akin ng Panginoon na dito naman ako nililid na magbigay ng mag-share ng experience na naramdaman ko sa hindi lamang para sa mga kabataan kundi sa mga magulang kung ano yung pinagdadaanan nila ay ginag-guide naman namin sila isa sa mga advocacy ng hands up i-guide yung mga magulang kung paano naman i-handle nila ang kanilang mga anak. Kasi bawat individual, iba't iba rin naman ang personality. Pero yun pa rin ang bottom line pa rin doon kung paano sila at hindi dapat na magulang ang sarili nila. So bukod sa duty ni Chan Chan, bukod sa pagbibigay din na ng tamang impormasyon sa mga kabataan, is ang duty ko naman bilang magulang is tumulong din sa kapwa magulang upang
upang hindi rin, kumbaga, mapahamak yung kanila anak, or kung during that time, katulad na tinutulungan po namin, may mga magulang na lumalapit po sa amin na ang kanilang mga anak ay aktivista, ginaguide namin kung anong dapat nilang gawin. And as of now, ilan na po ba? Marami na po kaming mga kabataan o mga magulang na natulungan na naging okay na yung kanilang anak, na na-save yung kanilang anak. So, dito yung nakikita namin naman ng kapwa ko magulang sa Hands of Our Children, yung purpose namin na hindi lamang po yung kabataan, kundi yung pamilya. Kasi sa bawat kabataan na nalilin lang, sa bawat kabataan na nabibiktima, kaakibat po dito ang pamilya din po ay kasama din po sa natutulungan. Ayan, napakaganda nun, Ma'am Annabel. So, Ma'am Annabel, paano pa ba natin matutulungan itong mga magulang na katulad ninyo ay mayroon mga anak na nahikayat sumali sa armadong pakikibaka? May mga activities ba kayo dito sa Hands of Our Children, Ma'am? At paano ba pwedeng mag-coordinate sa inyo ang mga magulang na nais humingi ng tulong? Reach out lang po kayo sa page ko o kaya sa Hands of Our Children, RISQL. Kumbaga kasi Rizal, Quezon at saka Laguna. Ang Hands of Our Children, RISQL. Kumbaga kasi po para lang po sa mga magulang na gustong na humingi ng tulong, kumbaga na gusto namin matulungan, na maabutan ng tulong po. Kasi po ang ginagawa po namin hindi lamang po sa awareness na pinupuntahan namin, kundi sa mga magulang din na lumalapit sa amin na humihingi ng tulong. Katulad nga na nabanggit ko kanina, na pattern po kasi yan at proseso po, mahabang proseso po yung ginagawa ng bawat magulang na biktima or nanalaso na din yung anak. For the security purposes din po kasi, syempre may mga bagay po na na between sa biktima, sa magulang at sa amin lamang kung paano yung process po na ito. Pero sa mga magulang na gusto kong ma-save yung kanilang anak, just reach out po sa page ng Hands of Our Children Movement RISQL para po matulungan po namin kayo. Katulad po, babanggitin ko na po, may mga tinutulungan kami ngayon na magulang na nag-reach out po at yun po ay nasa proseso po sila. At sana po maging matagumpay katulad ng mga una naming ginawa sa mga ibang kabataan na nakagraduate na po, na naintindihan na po. Kasi ang mga kabataan sa totoo lang, kapag napabilang yan sa mga organization, yun lang ang naririnig kasi nilang side. So, kailangan nila marinig din yung isang side. So, it's a process. Kung paano yun ang napakahirap na paraan. Sa totoo lang po. Pero, with God's help, with God's guidance, yun po ay napagtatagumpayan. Ayan. Ma'am, pwede kami mag-message sa Facebook ng Hands of Our Children, no, Ma'am? Yes po. Ayan. So sa mga nais humingi ng tulong at mag-reach out sa Hands of Our Children, mag-message lang kayo sa Facebook page nila Ma'am Annabel sa Hands of Our Children Movement. Ayan, maraming salamat po Miss Annabel sa inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. May mensahe pa po ba kayo sa ating mga magulang, lalo na sa mga kababayan nating mga nanay na lubos ang pagmamahal sa kanilang mga anak? Yes. Sa lahat po ng mga magulang na pareho po yung pinagdadaanan po natin, lagi nyo pong tatandaan, sa bawat desisyon natin, kailangan ipakita natin yung tough na love na papakita sa mga anak natin. Kasi huwag natin hayaan po na sila yung mag-manipulate sa atin. Pero ipakita natin sa kanila yung tough na pagmamahal ng isang ina. Kaya kailangan nating maging matatag, kailangan nating maging stricto, kumbaga, pero it's because of the love sa kanila. With the God's love and mercy. Para maintindihan po nila yung sa bawat ginagawa natin, kahit masakit para sa kanila, ito ay makakabuti sa kanilang hinaharap. Lamang. Maraming Maraming salamat, Ma'am Annabel. Yeah, so
Thank you, Ma'am Annabel. Yung Hands Off Our Children movement ay pwede po kayong kumunik din sa AWR 360 Cares para po kung paano tayo makapagtulungan sa mga nanay natin at sa mga anak na dapat nating matulungan. Alam nyo, mayroong pumasok sa aking just nag-flash yung nasa 5th commandment ng 10 commandments Yung 5th commandment nakalagay doon, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. The first commandment sa 10 commandments na mayroong promise na kapag ginalang yung mga magulang, hahaba ang buhay. Kapag sinunod yung payo ng magulang, hahaba ang buhay. I'm not sure kung mayroon tayong sapat na oras, pero gusto kong i-share, Kin and Cassie, Ate Rose, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, yung dalawang verses sa Isaiah chapter 49. I think, Annabel, makakapag-reflect ka rin dito, dahil sa pagmamahal mo kay Chan, sa Isaiah chapter 49, verses 15 and 16. Magandang tanong ito. Ito yung pag-alala at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi rito, malilimutan ba ng ina ang kanyang batang pasusuhin? That is a question, Ate Rose. Malilimutan ba ng nanay yung anak niya na kanyang pinasususo? Di ba hindi? Pero sabi ng Biblia, sabi rito, na siya'y hindi mahabag sa anak na ng kaniyang bahay bata? Posible ba na makalimutan ng ina yung anak niya na pinasuso niya, na inalagaan niya ng 6 na buwan sa kanyang sinapupunan? Mahirap, di ba, makalimutan? Pero sabi ng Panginoon, oo, possible pala. Yeah. Makalilimot. Ngunit hindi kita kalilimutan, sabi ng ating Panginoon. Anong dahilan? Sa verse 16 sabi rito, narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. So may mga possibility kasi 'di ba may mga nanay naman talaga na because of sin talagang yung mga tinatapon sa basurahan yung mga anak, 'di ba? So may possibility sabi ng Bible. Pero ang hirap sa nanay na makalimutan yung kanyang anak na kanyang pinaglihi, pinagbuntis ng 9 na buwan at pinasuso niya pa, inalagaan niya. Mahirap makalimutan. Pero sabi ng Bible, may possibility because of sin. Pwedeng makalimutan ng nanay. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kalilimutan. Sapagkat sabi, nakaukit ka sa aking mga palad. Sapagkat namatay ang Diyos para sa atin. Sapagkat for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa mga kababayan, ating pong pasalamatan, mabuhay ang lahat ng mga nanay na nagmamahal, lahat ng mga nanay na nagsisilbing ilaw ng ating mga tahanan, gabay sa ating mga kabataan. Mabuhay po kayo. At sa buwan pong ito ng mga nanay, yes, tinataas natin at patuloy pinaparangalan ang lahat ng ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa lahat. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikinig po sa segment pong ito ng Ang Binagong Buhay. Ayan. Isang makabagbag damdaming pagbabahagi ni Ma'am Annabel Sabado ang natunghayan natin ngayong umaga. Sana po muli namin kayong makakasama sa susunod pang mga episode. Happy Mother's Day po sa lahat ng women sa buong mundo. Maraming Happy salamat. Mother's Day! Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.